natin sila, makabalik sila sa pangalan natin ng ilang Diyos. Pero ba sa kasunod? Kasi gusto niya tayo na nandito na ngayon, nakabalik ka sa malapay ng nanumbalik na tayo, nasisi na, naglilingkod, kumikilala, may relasyon na sa Diyos. Habang tumapagal, lumalapit ang ating pag-ibig, pagmamahal, pakipagunan sa ating dakilang Diyos. Parang nga sabi ka, the more I get to know you, the more I fall in love. Habang nakikilala natin ito ang Diyos dito, ang Diyos pala ay mabait, ang Diyos pala nagpapagaling, ang Diyos pala tumutugan ng dalaman, ang Diyos pala tumutugan. Lalo na yung papamahal, lalo na yung pagkaibig sa mga Panginoon, amen? Kasunod! Kaya yun ang nais ng malapay mo sa amin. Basahin natin dalawa lang ng magkasunod kayo po, ba't ko tayo na? Dito po sa aklat ng Unang Timoteo, Kabanatang 2, Talatang 2 at 4. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya muling ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Kuya, dito ba sila ito? 1 Timothy chapter 2, verse 2 at 4. 1 Timothy Kabanatang 2, Talatang 2 at 4. At hanggang 4. Ang mga hari at ang lahat ng nasa mataas na kalagayan upang tayo mga buhay na tahimik at payapa sa buong kapahanalan at husaya. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. 4. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Dito po sa 2 Pedro, Kapitulo 3, Kabanatang 9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang pinanalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Amen. Everybody, go Sagutin po ba lahat? Amen. Alam niyo po ba kung ano yung design ng Diyos sa tao? Kabaliktaran design ng Diablo? Nagbumas ko sa loob. At nabasa talata, ang gusto ng Diyos sa buhay ng tao, mabuhay ng tahimik, payapa, at buong kabanalan ng kausayan. Kagayari ba yan? Hindi. Kaya gusto ng Diablo, magulo, mahingay ang buhay ng tao. Wala na payapaan. Kaya, paano pinagagawa? Nag-division, kaya wala na payapaan eh. Yun kasi gusto ng Diablo. Nagbabasa ko sa loob. Pero gusto ng Diyos, sabi gusto naman na ngayon, magbuhay ng tao na tahimik, payapa, at mga kabanalan ng kausayan. Sabi ito'y mabuti na ang sa Diyos. Pero sa Diablo, masama ito. Ayaw niya ang tao tahimik, ayaw niya ang buhay ng tahimik, ayaw niya ang demonyo, kaaway ng Diyos. Ang tayo payapa. Gusto ng demonyo na naalala ng namba. Ang mga tao. Saan kita niniwala? Kasunod! Ito'y mabuti na lang sa dahil gusto nga lang yung tao lahat ay masihig, maligtas. At makalang katotohanan pero ang demonyo maligtas. Ayaw niya na maligtas sa mga tao. Ayaw niya makalang katotohanan kaya lang katotohanan gagawin na. In this moment, ano ang gusto ng Diyos? Sino mga tao? Gusto ng Diyos sa pamagitan ng pakinig ng salita ng Diyos ay lalakas tayo sa ating palambalamaya, magigalik tayo, magiging tayo malimbay, mag-bless. Yan ang gusto ng Diyos. Tanong mo, gusto niyo ba yan ng mahal? Pero gusto lang sinabi ko, gusto ng Diyos baliktad sa gusto ng kaaway. Gusto ng pinagdag ko, maghina lang, magpapay ka, magpapay ka. Huwag ka sumunod, huwag ka makinig. Kaya pag yan ang nagdami mo, itagdami na lang ganyan, malalaman natin kung sinusunod natin. Nagbabasa ka sa loob. Sino Kristiyano ang ayaw malibad? Sino Kristiyano ayaw malibad? Sino Kristiyano ayaw malibad? May galing. Patat na bes, wala, di ba? Ang gusto ng Diablo, ganun. Sana ang nagdami natin ay yung gusto ng mahal na Panginoon. Nagbabasa ko sa loob. Palampakan mo na natin ang pinangaral ko ng natin. Diyos sa loob. Hallelujah. Kaya pala sa loob natin sabi, ayaw na Diyos ng isa ay mamahama kasi nga lahat magsisi. Kaya pero sa Diablo, gusto niya lang napahamak. Ayaw niya ang tao magsisi.
tayo, kung na sinabi ko, nagsisi na po tayo, nakakilala na po tayo sa apitan ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ng Lord, 1 Timothy chapter 5, verse 9, actually dahil, nagtulong natin ng Roma chapter 8, verse 14, ano sa video 18, and Dito po sa ating mga Thessalonica, kapitulo 5, at talata po yung 9. Ito ang sinasabi. Sapagkat tayo hindi tinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. ay babasa pa sa Lord. Sa Lord. Tinalaga sa galing, kasi sumusunod, kasi naniniwala, kasi sumasapalalaya, kasi nagtitiwala, dahil yun ang gusto ng Diyos eh. Ay babasa pa sa Lord. Sa Lord. Sana kung ano ang gusto na isang sa atin, dapat ganun din ang ating damdamin. Ganun din ang nasa puso at isipan po natin. Ay babasa pa sa Lord. Kaya sabi rito, hindi natin talaga sa galing, ba't magagalit ang Diyos kung sumusunod tayo? Ba't magagalit ang Diyos na nakikinig tayo sa kanyang salita? Ba't magagalit ang Diyos kung tayo hanggang sumunod sa ating mapapakinggan sa salita ng mga Panginoon? Ba't magagalit ang Diyos kung tayo hindi nagpapasawan? So hindi lang tinalaga sa galing, kundi sa pagkaligtas, kasi nga sumusunod, kasi sumasampalataya, kasi mapapasalo, kasi mainit, kasi umiibig sa Diyos! Ano yung pagkalot? Kasi huwag ka na malalim ang pag-ibig o pumalapit sa Diyos, yung pakalipisan niya, unti-unti, nabubuo. Yun kasi gusto ng Diyos sa buhay ng tao eh. Lumapit at lumapit, kumapit at kumapit sa puso ng ating kagilan. Ang mga tunay ng mga mananampalataya. Ano ba sa Lord? Yan po sabi ng Biblia, naman, sa Lord, hindi lang nagdamon ng galit, tinalaga sa galit, hindi sa pagdamon ng pagkaligtas, sa pagkaligtas ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah, kasi nga sumusunod po tayo sa kanyang mga utos. At tayo mga anak ng Diyos. Mga anak ng Diyos, sabi ng Amen. Amen. Ang hindi nakikinig po sabi ko sa Lord. Wala pa natin na Sige natin, mga anak tayo ng Diyos, wala tayo ng Diyos. Anong sinasabi ng talaga ito? Kaya po. Sa ako naman Tagalog, mga tawagso, matalakay 14, 18. Ito pa rin sa atin. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Isipin. At yung mga anak ay mga tagapagmana sa Diyos. At mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga, ay patis tayo sa Kanya. Upang tayo lumalahati naman kasama niya. 18. Sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahon ito ay hindi karapat-dapat may tumbas sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Meron na sa Lord. Sabi, ang mga anak ng Diyos daw po ay pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos. Meron ba pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos na napapahamang, nagsisisi, nagkakamali, gumagawa ng masama? Di ba wala? Dahil Espiritu ng Diyos ang pumapatubay, kaya ang ginagawa natin, ginagabay tayo sa tama, sa mabuti. Para mapupuri, hindi ang dapat kundi ang Diyos mismo. At para sa Lord. Sa Lord. Tandaan natin na matubay, gumagabay ang Espiritu ng Diyos kung tayo ng Diyos. Hindi naman ibig sabihin, perfecto na tayo. Pinipin lang sa magkamali po tayo para huwag tayo magbalaki sa ating sarili. Amen? O sa Lord. Sabi, dapat kung alam tayo ng Diyos na bukod sa kapatubayan tayo ng kanyang Espiritu, ang banal na Espiritu ng Diyos, sabi, kung sa magiging tagapagmana pa tayo ng langit. Kung tagapagmana, sabi, magtiis. Iba kasi nilagtiis. Gusto nila, isa lang pagbuhay. Gusto walang plastic, gusto walang puli, walang garo. Hindi kaya na lang tulong-tulong lang, gusto may bisyo. Kaya iba, hindi naman nakatulong sa kapatid natin. 28 years old, binata, kaya sa isang anak. Nagkaroon sakit sa puso. Kung sa loob, dahil nagkaroon ng matinding kaso doon sa loob ng kanyang puso. Sabi ng doktor, pala sa doktor sa findings, ang findings pala sa doktor doon sa heart center, kaya sa operahan. In short, nag-decide ang mga papay, hindi na lang papapala, dahil payuhan ko natin, dahil gagastos pa. Pero hindi kapatid yung nanay, willing
gumastos kasi hindi manampalataya. Dahil alam nila, sa pamagitan o gagaling. Ang nangyari po, minamahal, yung promise nila na dadali sa pampano, ang plastic nila, parang niya magpa-opera. Hindi ko alam kung tutulong nangyari. Sabi ko lang ng anak, magpa-opera. Sabi ko, pero yung buhay na po, sabi, gusto lang yung doktor na operahan. Minsan na operahan, ayun, tatagay. Pagalungkot minamahal. Kasalong. So, ang tutulong, pagpapatubayan na natin kami ng Diyos, wala ka pa sisisihan. Pag iba nagpapatubay sa'yo, doon ka magsisisi. Pag iba nagpapatubay sa'yo, mapapasama ang kalagayan. Pero nangyari sa atin ang kapatid, hindi ko magsisisi. Yung sinasabi ko para siya, kundi maging aral ko. Kasi bisyo ng bisyo, sa bataan na edad, 28 pa lang, yung bisyo, barkada, ayun. Siyempre, nalungkot naman lang po yun. Siyempre, alam tayo ng Diyos, kapag lumalayo tayo, nalulungkot, nagdaramdaman man ang Panginoon. Ayaw niya na mapapawalan tayo, kasi mahal naman tayo ng Diyos eh. Tayo mga magulang, mga anak natin, napapawalan, lalayo sa atin, nalulungkot tayo, lalo ang Diyos na mahal. Mapapagpahal tayo, masigit na mapagpahal ang Diyos na mahal, kaya napapawalayo tayo, nawawalan tayo, tumatalikod mo tayo, hindi tayo titiis. Ayun ang hirap. Tagapamahalan natin, pero ayaw mong tiis. Sa mga problema, sa kahirapan, sa pagsubok, sa mga kapigati, lahat. Ang sakripisyo gagawin, mag-tiis, ibig sabihin magkataga, ibig sabihin magpapatuloy, huwag ihito, huwag magsasawa, huwag maghibako, dahil ginagawa natin. Tanda na tayo tagapagpala ng langit. Ano ba ang susunod? The Lord. Ay, anong problema magpipigyan sa buhay natin pagsubok, sabi ng Biblia, hindi pa yung pinagtumba sa kalawag ng darating. Sabi ng Biblia natin ang di magagala. galing. Hinihanda. Ah, Kaya basahin ko natin. sa taas. Chapter 2, verse 28. Kasunod. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, Kabanatang 12, talata 28. Kaya pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Amen. Nabasa ko sa loob, tingnan niyo po. Ito yung mamanahin natin kahariang hindi magagalaw. Bakit sa langit yung kahariang nito? Mamanahin natin, nakapagmana po tayo, hindi po tayo matuwa pa rin karinyahan. Nakapagmana tayo ng langit, hindi ng lupa, hindi ng pansamantalang bagay dito sa daigdig, minamahal. Kaya dapat hindi basta-basta ang sakripisyo din ang ating dapat gawin. Hallelujah, Panginoon! the Lord. Mahirapan ang mulay na. Hinihintay problema, hinihintay kahirapan. Dapat huwag natin hintayin yun kasi pag hihintayin mo yun, pag nararamdaman mo yun, pagpapansin mo yun, o wala ka nang dahan maglingkod. Hihinto ka, madi-discourage ka. Sabi ng Biblia, yung tatanggap ng walang naghahanap, walang hindi magagalaw. Sabi nito, mahal, yung naglilingkod sa Diyos na nakakalukod. Kasi matapang, kasi gusto ng Diyos matapang ka, gusto ng Diyos magtiis ka, gusto ng Diyos magdyan ka, gusto ng alam mo yun, patuloy ka umibig, patuloy ka pagkabalat, nasagdat sa pagkatawin na ating kabilang Diyos sa buhay. Ano ba ang sumusunod? Dapat, andyan yung paggalang, andyan yung takot natin sa Diyos. Pag andyan yung paggalang, marespeto, mabait po tayo, andyan yung kindness po natin, andyan yung magbutihan. Personal, dahil yan ang gusto ng Diyos eh. Maging mabait po tayo. Hallelujah. Amen. Kasunod na lang din. The Lord. Hallelujah! Yan ang gusto na natin malapayon. May paggalang, may katakutan. Sa paglilingkod sa Diyos, na nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero yan ang ayaw ng Diablo. Gusto niya walang respeto ang Kristiyano. Gusto niya ayaw matakot. Ayaw matakot sa Diyos. Kaya gawa ng masama. Kalikuan. Kasunod. Bakit? Ano sabi ng Revelation chapter 12, verse 12? Kaya po. Kasi binigyan tayo ng